Nganong na-appeal naman ko aning impeachment nga wa man ko nag-focus on it's not part of my agenda. Okay. Mga subscriber kong mga nagmamahal po sa akin, marami pong salamat sa inyong suporta, sa inyong pagtiwala sa ating YouTube channel. Grabe. napaka mahirap magpaliwanag ulit dito sa mga suporta ninyo na binibigay po sa akin. Marami po salamat talaga. Wala na ako masabi dito talaga sa ating mga kaibigan na nandito na hindi ko kayo nakita ng personal, pero nakikita ko ang inyong mga comment ho dito sa ating comment section. So marami pong salamat ulit. At sahang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa maadjong adlaw ninyong tanan diha. Advance Happy Fiesta. Ano pa karon? 14 no? Bukas 15 kasi San Isidro Labrador ang San Carlos. So Fiesta. Happy Fiesta. Sa inyong pag-celebrate karon sa San Isidro Labrador. So sa mga kababayan diha, sa mga kaigsuunan, sa mga kaparyentihan, mga amigo, tanan nga taga Bohol, amping mong tanan diha, buong Pilipinas, buong mundo, mga kapwa OFW siyempre, na lagi ko pong sa inyo na marami pong salamat sa inyong suporta at pagtiwala ulit sa ating YouTube channel. Okay, umpisahan muna natin ngayon ang dami na namang ganap. Sa bagay, ang dami talagang nangyayari sa atin ngayon diyan sa Pilipinas pala. Hindi ko akalain ba na ang laki na namang twist. Biglang lumutang si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa sa Senado, bigla ring nawala. Ganon ang mga planado nilang, matindi ang pagplano nito ha. Nakikita ko dito ang kanilang pagplano nito, di ko mahirap ba? Kasi ang kanilang mga intelligent, di nakakuha dito sa mga pagpalabas ni Senator Bato de la Rosa. Ang ganda ng plano. Ayaw ko talaga na hulihin siya doon sa Senate talaga. Ayaw ko talaga rin yun. Kasi parang sobrang nakaka-insulto talaga. Kasi may ibang mga senador dyan na gustong hulihin si Bato de la Rosa mismo sa loob dyan sa Senado. Ano ba nakain sa mga senador? Ano ba nakain sa Pilipinas ngayon talaga? Hindi ko maintindihan. Itong topic natin ngayon, ko lang to. Hindi ko talaga maintindihan lang naman kasi si Bato de la Rosa na walang kaso sa Pilipinas, gustong dadalhin sa ibang bansa. Gawa nitong ICC niya. Wala man siyang kaso diyan sa Pilipinas. At itong si Saldico nandito sa ibang bansa na may kaso sa Pilipinas, hindi lang mauwi-uwi kasi nga mayroon sila mga protocol na sinusunod sa bansa kung saan si Saldico. At ito si Bato de la Rosa, ano ba talaga? Paano ito intindihin ang batas sa Pilipinas? Sino talaga kayang magaling na abogado dyan? Dapat talaga ang Korte Suprema nito makialam na rin tungkol dito talaga kung ano ba talaga. Kasi litong-lito libog na ba? Tanaw ng sitwasyon ka sa Pilipinas na isa nagpapagulo rin tong mga abogado dyan na may mga abogado. Siyempre, di maiwasan natin, abogado na against kay Duterte, may pro, lalong nagugulo kayo. Mga kayo? Ano ba talaga? Supreme Court, ayusin nyo na. Kasi ito si Saldico, gustong kukunin sa Pilipinas, di makuha-kuha kasi ganito, mayroon ang France, mayroon nag-apply ng ganito, ang dami, chichiburitse. Tapos ito si Bato de la Rosa, walang kaso sa Pilipinas, gustong ipadala sa ibang bansa kasi ganito ang Netherlands, mga ganon-ganon na naman. Jesus, Ginoo ko. Maglibag di ko ninyo. Ang bot lang sa inyo. Bitaw, itong topic na to, hindi itong topic natin ngayon. Balikan natin itong gobernadora dyan sa Cebu, ito si Pambari 4. Ano ba naman to talaga? Talagang lantaran talaga siya na hindi na talaga siya Duterte. Gibijaan na dyan sa mga Duterte kasi na siya interview nga ang sagot niya ay wala siyang pakialam sa impeachment ni BP Sara. Totoo, wala siyang pakialam sa impeachment kasi gobernador naman siya gobernadora. Pero magsalita ka ng ganon, pangit to yun kasi ang daladala mo kapag PDP laban. Sino ba si Sara Duterte? Anak ng
isa sa mga hindi founder, anak ng sa PDP Laban, at ikaw, inendorso ka nitong mga to, Pam. Hindi ko tutawagin ng kasi grabe kang duplikara talaga ito. Grabe kabalimbing talaga to. Nga nagkaroon lang talaga ng yung ASEAN Summit dyan sa Cebu. Allah, di na, tapos may hawak kamay pa sila ni Bongbong Marcos. Anak ko, doon na talaga to siya na in love na kay Bongbong Marcos. Grabe ka talaga, Baricuatro talaga. Ang dami nang galit sa kanya ngayon Mga hindi lang vlogger ang galit sa kanya, yung mga supporter talaga dyan sa Cebu ng mga Duterte, sobrang galit na dito kay Pambaricuatro. Ito sabi niya, grabe, pakinggan natin. Mga amigo, tingnan natin tong sinasabi ni Balimbing Baricuatro. Posted in my Facebook, di ba, kung ako'y labot, I was very busy with ASEAN, buong naman lang kung anong na-appeal naman ko, impeachment, nga wala ko nag-focus, it's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga ato ang ASEAN successful, kay maawawan dito sa Cebu, kumupalpakta. So, but happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu, and especially the Cebuano people, so ilagid in taong gituman akong hangyo be kind, so you can see kindness and smile everywhere you go in Mactan. I'm sure kamo sa media kita mo dito sa Mactan. Just a message na lang for those people who are struggling with the impeachment process. What can I say? Ay, wala ko ipaki nila, basta para na ako, hawak ko ang bit. Thank you. Ang balimbing talaga, May tulis-tulis pa na ang uso nitong gobernadoran na to. Ang lakas ng apog mo, madam. Grabe, ang tindi mo talaga pag pera ang pag-uusapan. Ganito ba talaga? Kapag hindi nagbibigay ng pera ang mga Duterte, ang ginagawa sa mga tao na nag-antay ng kapalit dahil sa pera, bubuljakin nila ang mga Duterte. Bakit naman ako? Ako di naman ako Duterte dati. Sa totoo lang, di naman ako Duterte dati. Di naman nagbibigay din niya sa akin. OFW, hello. Kumikita naman din ako pagka OFW, sa aking pagkaharinero dito sa ibang bansa. Kumikita naman din ako. Di naman ko umaasa na magbibigay ang mga Duterte. Sabi nga nila, may mga ibang vlogger daw dyan na kaya lumilipat sa kabilang kampo kasi nga gusto nilang kumita. Hello? Kung ganun palang ninyo, mukha talaga kayong pera. Kagaya nito kay Pambaricuatro. Mukhang pera to si Pambaricuatro, kasi kung sino yung nagbibigay sa kanya, doon siya kakampi. Ngayon ang mga Duterte, hindi nagbibigay dito. Hindi siya nagbibigay dito kay Pambaricuatro. Ayon pa, ito na. Hayagan na talagang sinabi niya na wala ko pakialam diya, wala ko labot diya, So man na napil-apil man ko daaning istoryahan ang sabi niya, wala ko pakialam sa inyo diyan. Sa impeachment na yan, wala ako. Nasali ang pangalan ko dito na busy daw sa sa ASEAN Summit, diba? Hawak na nato ang bit sa Cebu. Ayos Para kang sino ba yung si Loistro, meron ding kasabihan na ganun. Hawak natin ang bitbitin ko yung mga ulo ninyo. Grabe ang pangit kasi kapag ganitong talaga At ito na nga yung may nakita din ako nitong isang naka-base sa ibang bansa din. Sa ibang bansa, naka-base sa ibang bansa na nag-vlogger din. Galit na kay Pambaricuatro. Mga ordinaryong tao galit na. Ako dito nainis ako. O galit din ako sa kanya kasi di ako taga Cebu taga Bohol ko, sinabi ko kanina. Pero ang nagsuporta talaga nito kasi mga Duterte, ang sumuporta kasi nito mga Duterte talaga. Tapos sumakay ito si Pambaricuatro na galing kay Bongbong Marcos, bumalik na ulit siya kay Bongbong Marcos. Ito na siguro ang sabi niya, Mr. Bangag, balik na ako sa iyo kasi nakuha ko na yung gusto ko, pero pera, kailangan ko ng pera. Ayun, talagang binubusog ni Bongbong Marcos itong si Pambaricuatro. Alam niyo kung bakit? Ito si Pambaricuatro, binubusog ni Bongbong Marcos. Kasi kapag si Bongbong Marcos, may iisa ba na kamay, ganyan, yan ang susuportaan ni Pambaricuatro. Pero nagkamali itong gobernadora na to ngayon. Nagkamali talaga ang kanyang ngayon kasi
Itong ano, di ba naalala ninyo, nung pumunta si Basti dyan sa dyan sa Cebu, hinanap to siya eh. Kasi nga PDP laban yun, kasama ho yung PDP laban, di ba lang sumipot? Katatapos lang yun eh, nakaralinggo lang yun eh. Katatapos lang kanilang yung summit dyan sa Cebu. Sus, kay di man sinipot ni Pambari 4, di ipangita ni Kwan, ni Basti Duterte. Okay ba yung gobernador rin? Inana siya ay Kwan, nana na siya ay gimapahan na ni si Pambari 4. Di na gina sila suportaan sa mga Duterte. Wala na to. Kasi ngayon, ito sinasabi niya na wala siyang pakialam sa impeachment ni BP Sara. Mali yun, madam. Mali yun. Kasi, gobernadora ka nga, wag mo na wala kang pakialam dito. Dapat sabihin mo na lang na siguro, sana, ang mga natin, ibahin mo pagtuno ba? Halata ka na talaga. Di yung mo dito na parang sa tingin ko sa'yo, nakuha talaga ng gusto mo, wala na akong pakialam. Yan na yung mo eh. Seryoso ka na ngayon sa kay Bongbong Marcos. Ituloy mo na yan. Ituloy mo na talaga yan. Malabo ka na makabalik talaga dito sa mga Duterte na mga supporter ni mga Duterte. Malabo na. Hindi na to tatanggapin. Tuloy-tuloy na ang pagsuka nito. Na to eh. Talagang ilalampaso na to sa sunod na eleksyon. Wala na, kahit sino na lang nitong mga ultimo talagang mga tao na Tingnan nga niyo yung mga sinasabi nito sa kanyang social media. Grabe. Kaya siya ngayon siguro, mahirap na siyang magsalita na pabor sa mga Duterte kasi alam niya na kasi na marami siyang mga binibitawan na mga sinasabi na hindi na siya pabor sa mga Duterte. Kaya siya ngayon, ang mga tao ngayon, galit sa kanya. Wala nung siya eh. Wala na to siyang talagang binabanata na. Kasi tuwing maglalabas ng mga mga video o mga interview ay sigurado binabanata na yan sa mga nagkukomento sa baba. Tingnan nyo lang yung mga interview niya. Matagalog man yan, mabisaya man yan. Pero sinusugod ho yan ng mga ng mga tao diyan na sobrang na talagang galit ng gobernadora sa diyan sa Cebu. At meron na meron akong narinig din diyan sa Cebu na nakikita na ang mga Duterte na kung sino ay yung susuportaan nila. So wala na. Talagang to siya. Tuloy-tuloy na ho ang paglagapak nito ni Lagapak na talaga to si Pambari 4. Yeah, ang daming galit. Maano mo na talaga na ay ito, sabi ko kawawa to. Kawawa to sa susunod na eleksyon kasi galit na galit yung mga tao kasi diyan eh. Yung mga tao diyan nagko-comment, mga ordinaryo ko diyan, hindi yung nagba-vlog ha. Pero galit na galit sa kanya. So, ito na naman ngayon, yung impeachment. Tapos isa pa, nung nakaraan, nagtawag daw to sa mga ibang congressman na parang, na suportaan ninyo yung impeachment. I-impeach niyo. So, lalong nagalit ang mga tao doon na nalaman nila. Tapos nag-deny siya noon. Wala daw siyang ginawa ng ganun. Lalabas ba yung istorya ganyan kung hindi mo talaga ginawa yan? Yan may kasabihan, di ba? Hindi lalabas ang usok kapag walang nagsunog. Hindi lalabas ang usok pag walang naghaling sa aubuhan. Ayun yung dahilan, ang mga tao ngayon, itong si Pambari 4, ilalampasok ka na sa 2028 election. At itong PDP laban, malabo ka na makakabalik dyan. Kasi sa palagay ko, si Basti Duterte, ilalaglag ka na talaga. Wala ka na eh. Wala ka ng wala ka ng paramdam dyan sa mga ngayon nasa mga kapartido mo. Wala na. Totally iniwanan mo na siya, tinalikuran mo na. Kaya nga, huwag kang magalit kapag binubuljak ka dyan sa mga tao dyan sa Cebu. Hindi lang sa Cebu ha. Hindi lang ang taga Cebu ang galit sa'yo. Ang dami na. Ang dami namin na nainis. Nainis ako nito eh. Dublikara kasi. Pastilan, Pambari 4. Mga nangamoy ka lampaso sa sunod.